Oops, wag muna scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa mga event, club, bar, message nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, kukuha ka ba ng pwesto sa mall para magnegosyo? Ito mga kanegosyo, panoorin at tapusin mo tong video na to. Malaki ang matitipid mo mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sigurado mga kanegosyo, kahit sabi mong milyon yung naipon mo, naitabi mong pera dyan, kung kukuha ka ng space sa mall, it's better na ibigay mo na lang yung pera mo sa mall at wag ka na kay SM halimbawa, wag ka na lang magnegosyo. Eventually kasi malulugi ka rin kapag kumuha ka ng pwesto sa mall. Ito muna ang kwento mga kanegosyo. Way back 2015, nag-start ako ng negosyo kong sari-sari store. Kung kukuha ka ng commercial space noong 2015, masasabi ko medyo okay pa eh. Kasi yung online before, may online na pwede ka na makapagpa-deliver. Pero hindi pa ganun ka ang tao sa online eh. Gusto pa rin ng tao lumalabas. Mas prepared pa rin ng tao na kumain sa labas, mag-meet sa labas, pumunta sa labas, kumpara magpa-deliver. Although may delivery na nun, pero hindi siya ganun ka trend tulad ngayon 2025. Ultimo lolo't lola natin, anak nyong bunso, pamangkin nyo, marunong nang umorder online. Lazada, Shopee, TikTok Shop. Yung mga bata pa ngayon magaling sa mga ganyan, pasikot-sikot eh. Ngayon mga kanegosyo, sobrang pukpukan na through online. Tapos ikaw nagbabala ka kumuha ng physical store. Although halimbawa, ang naitayo kong physical store is sari-sari store noong 2015. Naitayo ko po yung sari-sari store ko mga kanegosyo nung malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid doon sa TIP. At nung pandemic mga kanegosyo, isa rin ako sa mga nalugi. Kasi karamihan ng mga physical store na nakapaligid sa school dahil nga nagkaroon ng pandemic at puro online class, puro nalugi. Sabihin na natin 95% ng mga negosyo nakapaligid sa school is nalugi. Isa na ako doon mga kanegosyo. Pero kumita din naman ako nung wala pang pandemic. Aminado ako doon. Pero after ng pandemic mga kanegosyo, sobrang linaw na ang sunod na trend is online. Kung gusto mo kumuha talaga ng physical store, subukan mo muna yan online mga kanegosyo. I-test mo muna yung market mo through online, kung kikita ba o hindi. Kesa kumuha ka ng, kikita nyo yan, maganda lang sa paningin yan mga kanegosyo. Pero karamihan ng mga natitirang brand dyan, puro yung kilala. At so kung magpa-franchise ka ng ganyang mga brand, milyon, hindi mo pa alam kung gaano katagal yung ROI mo nyan. Tapos kay SM pa, dapat babayaran mo muna yung 1 taon na renta. Ganon ang nakalagay sa kontrata kay SM. Halimbawa, ang renta mo sa kanya 25,000, 30K, 40K a month.
Yung 40k a month, magbabayad ka na agad ng 1 year. Times 12 mo yon mga kanegosyo. 480 agad yung ilalabas ng puhunan. Renta pa lang. Lugi ka man o kumita ka, magbabayad ka ng 1 year agad. Wala pa dyan mga business permit, pagpapagawa mo ng space mo, kukuha ka pa ng tao. Sobrang laki mga kanegosyo. Tapos eventually malulugi ka lang kasi hindi mo na test yung market mo kung patok ba yung gagawin mong negosyo o hindi. Wala namang pakialam sa'yo si SM kung malugi ka o hindi, basta sila kumita. Mga kanegosyo, after ng pandemic, puro online na po ang labanan ngayon. Sino ba yung mga negosyong kumikita ngayon? Yung gumagawa ng original content at patok sa online. Sila din yung kumikita ngayon. Pero kung hindi ka pa, kung nagninegosyo ka na, tapos wala ka pa sa online, nako, mahirap, baka ilang taon lang mga kanegosyo mawawala ka rin sa scene. Online na po talaga ang labanan ngayon at original content mga kanegosyo. Kaysa kumuha ka ng mga physical sa mall, bigay mo na lang yung pera mo sa kanila. Ganun din naman, hindi ka pa na-stress. Stress ka pa, malugi ka, magbayad ka ng empleyado mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, it's better na simulan mo online. Kung umabot ka sa dulo na video na to, mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Subscribe mo na rin tong video ko. Like or heart mo na rin ako. Kung may mga katanungan ka, comment ka lang sa baba. Kung dumadaan tayo sa pagsubok ngayon bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.